Magandang araw mga boss, medyo mabigat yung problema ni customer dahil sa medyo malaki yung sinisingil sa kanya. Pag in-start niya kasi sa umaga itong sasakyan, meron siyang maingay na matagal bago mawala yung ganitong tunog. Pag ganyan mga boss, alam ko na problema yan, sa pambit lang yan eh. At ang isa pa, pag diliko niya yung manibela, matigas tapos meron ding maingay. Yun lang, hindi ko na alam. Mag-change oil nga muna ako mga boss. Gamit niya itong box sa number 19, luwagan ko muna itong drain plug niya. Pag maluwag na yan, tuluyan ko ng tanggalin yan mga boss. Gamit niya itong kamay ko. Ayan mga boss, natanggal ko na. Alam niyo mga boss, si customer na rin nagsabi na kulang daw sa maintenance itong sasakyan nila. Sa bagay, halata naman dahil nga sa puro tagas ng langis itong makina niya. Kita nyo yung marka ng langis eh, yung mga patak-patak ng langis, kitang-kita naman. Ibalik ko muna itong drain plug mga boss. After ko mapatulo nga yung lumang langis niya, ipakapit ko na yung sa thread niya. At pag kumapit na yan, gamit yung box wrench sa number 19, higpitan ko muna yan mga bossing. Tapos, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina. Dahil nga sa ang susunod kong gagawin dyan, ipa-flashing ko muna ito bago ko ilagay yung pangpinal na langis. Ayan mga boss yung gagamitin kong pang-flashing na madalas ko nga yung ginagamit. Yan yung Rev X40. Na nakakatanggal nga yan ng malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. Kaya ayan ang madalas kong gamit. Bali 3 litro yung langis na gagamitin ko ng pang-flashing dito sa makina. At ito na nga yung pang 3 litro tapos ilagay ko na itong engine cap nya tsaka ako ngayon pa-start na itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon. At sa pagpa-flashing naman na gagawin nyo, syempre, timeran nyo na lang kung hanggang ilang minuto gusto nyo. Sa akin kasi mga boss, 5 minutes na naka-start lang itong makina. After nun, sisitsop ko na itong makina. Ganun ang pag-flashing na ginagawa ko. At habang waiting ako, i-check ko muna itong nirereklamo ni customer na pag in-start nga nila itong sasakyan nila sa umaga, meron siyang maingay na yung tunog daw ganito. Tignan nyo naman yung fan belt niya sa alternator, maluwag. Tapos dito naman sa fan belt niya ng aircon, meron na itong gasgas. Kailangan na yung palitan pag ganyan. Hindi na ito pwedeng ibiyahe. Laguna pa naman nauwi si customer. Dito sa alternator belt, pwedeng ma-adjust yan dahil nakita ko okay pa siya eh. Pero dito sa aircon belt niya, nako palitin na yan. At possible, yan na yung sinasabi ni customer na pag in-start niya itong makina niya sa umaga, meron siyang maingay na matagal bago mawala. Yan na yun, yung aircon belt. At yung alternator belt niya, dahil nga sa nakita ko maluwag lang yan, baka pwede pa makuha sa adjust. Kaya lang, naka 5 minutes na pala ako, switch off ko na itong makina. Tapos, balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan para ma-drain ko nga yung ginamit kong pang-flashing na langis dito sa makina. Siyempre, gamit ulit itong box wrench sa number 19, luwagan ko ulit yung drain plug niya, tsaka ako ngayon yan tatanggalin. O, di ba? Nakita niyo yung langis oh. Sa itsura nito, matagal na itong hindi na change oil. Grabe pa rin yung itim ng langis niya oh. Samantalang na 3 litro na yung langis na ginamit kong pang-flashing dyan. Malinis naman yun. Kita nyo oh, may tagas na nga dito sa oil filter niya. Pati dito sa makina, kalat-kalat yung tagas ng langis eh. Kaya nga sabi ko kay customer na ipa-engine wash niya ito para makita ko kung saan nanggagaling yung iba pang tagas kung meron man. Luwagan ko na nga itong lumang oil filter gamit itong oil filter wrench ko. Sa pagtihit yan mga boss, pakaliwa para maluwagan nyo nga itong lumang oil filter. Pag maluwag na yan, pwede nyo na yung kamayin para mas madali nyo ang matanggal itong lumang oil filter. Ayan oh, makikita nyo, tanggal ko na itong lumang oil filter tapos punasan nyo itong pinaka-base na pagkakabitan nyo ng bagong oil filter. Ilapit ko nga itong camera mga boss para makita ko kung merong gasgas itong pinagkakabitan ng oil filter. Pero sa nakita ko mga boss, wala naman siyang gasgas eh. Kaya ang gagawin ko dyan, balik muna ulit ako dito sa ibabaw ng makina para nga mahanginan ko yan. Meron akong blower mga boss eh. Yan ang ginagamit ko nga yung panghangin dito sa makina para yung lumang langis kahit papano masaid siya. Hindi ko naman sinasabi na drain talaga. Kahit papano wala nang tutulo pag naglagay ako ng bagong langis. O yan mga boss, makikita nyo, di ba? Hinanginan ko siya. O di ba? Ang lakas pa ng tulo niya. Kaya waiting muna tayo dyan hanggang sa tumigil na yung patak ng langis. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, patak-patak na lang yung langis na tumutulo dito sa oil pan. Kaya pag ganyan, na patak-patak na nga lang yung tumutulo, pwede ko nang tanggalin itong blower. Ayan mga boss, tinanggal ko na.
Tapos balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para punasan ko muna itong pagkakabitan ko ng drain plug. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinunasan ko yan. Tapos ilagay ko na ngayon itong drain plug niya na after ko may pakapit sa thread yan, gamit itong box thread sa number 19, i-final ko na yung higpit. Tapos punta na ako dito sa pagkakabitan ko ng bagong oil filter. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ilagay ko na itong bagong oil filter dito sa base niya. Pihitin ko yan pakanan at pag kumapit na gamit itong oil filter wrench ko, i-final ko na dyan yung higpit. Sa paghigpit mga boss, yung tamang higpit lang, hindi naman kailangan yung mahigpit na mahigpit dyan. Mararamdaman nyo naman kasi pag mahigpit na itong oil filter, hindi mo na rin siya mapipihit. Na pagpipilitin mo pa, pwedeng maputol lang yung o-ring niya. At tumagas nga yung langis dito sa filter. At dahil sa okay na ako dyan, balik na ako dito sa ibabaw ng makina. May nakaredy si customer na 2 galon. Pero wag nyo munang isalin lahat yan. Siyempre, magtira muna kayo ng kaunti. Gamit kayo ng dipstick para sigurado kayo na tama nga yung langis na isinalin nyo dito sa makina. Ito na yung 2 galon na isasalin ko nga itong langis. Pero hindi ko yan ilalahat. Kalahati lang muna yung ilalagay ko, tapos subutin ko itong dipstick na pagkulang. Syempre, tsaka naman ako ngayon magdadagdag. Yan mga boss, punasan ko itong dipstick. After ko yan mapunasan, ibalik ko yan sa dating yung position, itutusok ko siya. Pag naibaon ko na yan, patagalin ko lang ng 3 seconds, tapos hugutin ko ulit itong dipstick niya. At ito nga mga boss, nung hinugot ko itong dipstick, wala pa ito sa tamang level niya, ibig kong sabihin hindi pa siya nakapull, kaya ibalik ko ulit itong dipstick sa dati niyang position, tapos magsasalin ulit ako ng langis, ganon. Syempre iba rin yung pag nagkulang yan, pag in-start mo magkakaroon ng laman yung oil filter, matik yun, magkukulang ka ulit ng langis dito sa makina at magdagdag ka na lang. Ilagay ko na itong engine cap niya, tapos pwede na akong pumunta dito sa pag-check up ko sa mga belt niya. Pero sa nakita ko dito mga boss, ang may problema lang yung belt dito sa aircon. Kailangan na yung palitan. Kaya gamit itong box wrench sa number 17, luwagan ko itong nut dito sa tensioner bearing niya. Para ma-adjust ko nga itong bearing, bumaba siya nang sa ganon, maluwag kong matanggal itong belt. Ayan mga boss, maluwag na yung nut. Kaya gamit ka dyan ng socket wrench sa number 10. Para itong bolt adjuster ng tensioner bearing mo, maluwagan mo yan. Nang sa ganon, itong tensioner bearing, bababa siya. In short, mag-a-adjust siya para mas madali mong matanggal itong lumang belt. Na pag maluwag na yan, pwede mo na ngayon tanggalin itong belt. Ayan iaangat mo lang naman itong lumang belt mga boss Dito nga sa tensioner bearing niya at sa mga inikutan niyang pulley, syempre, ililis mo lang siya ron. Ayan ang mga boss, tanggal na itong belt, tapos ipakita ko na yan kay customer. Tumutulog pag kik, gumaganon. Sino mo, ikaw na tumingin para ayan biyak na, puputulang ka na Ayan, kita yung biyak Kaya ayan na yung dahilan na pag in-start nga nila itong makina sa umaga, meron siyang lumalabas na ingay. Ginagawa na namin, tinutubigan lang namin. Nabasa namin, wala ingay. Wala talaga ingay, pasamantala lang yun. Paputol na yan tinan mo. Oo nga. Tsaka kita naman dito, nakaliskis na nga Mabot. So, alam na natin tumingin susunod. Marunong ka na tumingin. Pero hindi pa rin ako dyan nagtatapos mga boss. I-check ko pa rin itong tensioner bearing niya. Pwede rin panggalingan ng ingay yan. Ayan nung inikot ko masyadong freewheeling. Kaya tatanggalin ko itong nut na number 17 dito sa tensioner bearing niya. Para matanggal ko nga itong kabuuan ng tensioner bearing pulley. Ayan mga boss, natanggal ko na itong nut. Yung pinakita ko sa inyo, number 17 yan. Pwede ko na ngayon tuluyan tanggalin itong pulley. Kasama dyan yung bearing. Siyempre, samahan ko ng pag-iingat yan sa pagtanggal para walang abala. Ito na ngayon yung tensioner pulley bearing niya mga boss. Pihitin ko yan. Kung makikita nyo, masyado na siyang freewheeling wala nang pigil. At dahil nga sa wala namang kalug itong bearing, tatanggalin ko itong plastic cover niya. Gagamit ako dyan ng manipis na flat screw. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sinisikpat ko yung plastic cover nitong bearing. Basta dahan-dahanin nyo lang sa pagsikwat, matatanggal yan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, umangat na itong plastic cover niya. At pag umangat na, pwede nyo nang tuluyan tanggalin yan. At kung makikita nyo itong bearing, tuyo na siya, wala na siyang grasa. Kaya freewheeling na. So far, sabi ko nga sa inyo, wala namang kalug itong bearing. Kaya ang gagawin ko dyan, i-repack ko lang, sasaksakan ko lang yan ng grasa. Ayan inuuga ko itong bearing tapos iniikot ko siya. Pero wala talaga siyang problema mga boss. Kaya pag ganyan, makukuha yan sa repack na hindi nyo na nga kailangan bumili ng bagong bearing. Pero, syempre, punasan nyo muna itong bearing bago nyo i-repack yan.
Siyempre, dapat malinis din yan bago nyo i-repack. Kaya yan mga boss, malinis na siya. O pwede mo na ngayon saksakan ng grasa yan, i-repack mo siya. Siguro naman, konti lang naman yung grasang magagamit mo dyan, kaya wag mo nang tipirin. I-repack mo siya ng maayos para sigurado ka na mas maganda yung magiging ikot nitong bearing. Ganun. At pag okay na, ito namang plastic cover niya, punasan mo rin yan. Kasi meron diyang mga tumigas na grasa. Ayan siya mga boss, oh. Maganda kasi mga bossing, ituturo ko na rin lang, lahatin ko na, di ba? Kung saan kayo masaya, doon tayo. Para sigurado tayo na hindi kayo maisahan ni Boy Palit. Kasi itong si customer, nako, namuntikan na siya. Ayan ang mga boss, kung makikita nyo, saksakan na ng grasa yan. Pwede nyo na ngayon ilagay itong cover niya. Siyempre sa paglagay niyan, madali lang naman. Ididiin nyo lang yan mga boss. Tapos itong cover, may papasukan yan na guide dito sa bearing. Kaya huwag kayong mag-alala. Siyempre, idiin nyo lang siya ng maayos. Makikita nyo naman pag maganda yung pagkakalapat di ba? Pag okay na, punasan nyo bago nyo siya ibalik. Ganun. Maging malinis kayo pag gagawa. Total, sa inyo naman yung sasakyan. Siya nga pala mga boss, shoutout dun sa mga mekanikong baguhan na lagi daw silang nanonood sa mga video ko. Sana loobin ng Diyos na maging maayos kayo ng mekaniko. Pag-aralan nyo maigi kung paano ako gumagawa na hindi ko napapagastos ng malaki yung customer, di ba? Siyempre, yung poproblemahin nyo sa paggawa ng sasakyan, huwag nyo poproblemahin. Ibigay nyo yung problema na yan sa Diyos. Kasi siya naman may sabi, yung problema mo, maliit lang yan sa kanya. Kaya lang may kondisyon yun, huwag kang manloloko ng customer. Para sasamahan ka niya pag gumagawa ka. At dahil nga sa okay na itong tensioner bearing, pwede ko na yan ibalik sa dati niyang posisyon. Bali, itutusok niya lang naman itong tensioner bearing dito sa adjuster niya. Ganun lang naman ang paglagay niya mga boss, pasensya na hindi ko na ipakita. Tapos ito namang nut niya na number 17, pwede nyo nang ilagay yan dito sa holder ng tensioner bearing nyo. Ipakapit nyo na yan sa thread niya at pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong belt na bago. Yan mga boss yung belt na bago na nabili namin ni customer. Nako, nakailang palit kami niyan. Ang hirap maghanap ng sukat para dito. Kasi yung original nito talaga wala naman siyang ipin Ang problema, wala rin kaming mabiling ganong klase. Kaya ang binili lang namin yung may ipin. Kaya lang pagdating sa sukat, ang hirap naman maghanap. Kaya ito mga boss, i-check namin kung uubra nga itong nabili namin na belt. Ang problema pa naman nito, dalawa. Kapag sa umaga nag-start ka, ang ingay daw nitong makina. Tapos kapag niliko naman yung manibela, bukod sa matigas ipihit yung manibela, may maingay din. Kaya mga boss, pasensya muna, mahaba pa itong video. Pakiabangan sa last part at maraming salamat sa panonood. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat ulit!